Matapos yung press con ni Sara Duterte, press con niya para sa pag-announce na tatakbo siya, sigurado nang tatakbo siya sa 2028. Pero ngayong araw din mismo, mga kabunyog, mga kababayan, nag-file din ng impeachment complaint, pang-apat na ito. Gaano ka-importante itong impeachment complaint ngayon na pang-apat? Ang kaimportantehan nito, itong pang-apat na impeachment complaint, mga kakampi na ito ng administrasyon. Yun kasing unang tatlong impeachment complaints, yung una Makabayan Black, yung mga leftist yon, mga progresibo. Ang pangalawa naman na nag-file, yung Akbayan, mamamayang liberal. Opposition din yon, minority. Sila Laila de Lima yun. Ang pangatlong impeachment complaint, yung mga pare, saka mga madre. Pero kahit pa kasi tatlong impeachment complaints yung i-file na yon, kung wala namang suporta sa mayorya ng mga kongresista, mahirap lumusot. Kailangan ng one-third Kailangan ng one-third. So ito na ngayon. Yung mga pro-administration congressmen, sila Congressman Benny Abante at saka si Congressman Paulo Ortega, mga pro-Marcos ito, pro-BBM ito. So ibig sabihin, suportado ng mga kongresista ng mayorya ang impeachment. So pwede nating sabihin tiyak na tong impeachment na to. Lulusot ito sa Kamara. Talagang ang laban na dito mga kabunyog, mga kababayan, sa Senado na. Nung una, parang medyo mahirap-hirap pa kasi hindi nagsasalita yung mga pro-admin na mga kongresista eh. Hindi mo alam kung susuportahan ba ang impeachment ni Sara o hindi. Ngayon lang na hapon, parang ang sinabayan yung pagdeklara ni Sara na tatakbo siya sa 2028. Sila Congressman Benny Abante, yan nakikita nyo sa picture, sila mismo yung nag-file. Kaya medyo nakakakita na tayo ng kasiguruhan na lulusot sa Kamara ang impeachment ni Sara. Nung una kasi medyo mahirap-hirap. Kasi ang mga nag-file lang ng impeachment, yung mga nasa minorya, yung mga leftist na mga kongresista ng Makabayan Black, mamamayang liberal sila Laila, Akbayan, tapos yung mga pari at madre. Tahimik yung mga kongresista ng pro-Marcos yung mga pro-admin. Pag hindi sinuportahan ng pro-admin ng mga kongresista, hindi susulong yan. Ngayon, nag-file, mga pro-admin na yan. Kaya halos sigurado na yan. Anyway, sinabayan ng mga pro-admin congressmen itong pagdeklara ni Sara Duterte. Pero ngayong hapon, bago nagtapos yung araw na ito, hinabol nila Congressman Benny Abante ni Congressman Paulo Ortega, nag-endorse sila ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kilala na naman natin si Congressman Benny Abante. Yan yung mga sa Quadcom Itong si Congressman Paulo Ortega, congressman ito ng La Union, pro-BBM talaga ito. Tiyak na makakalusot sa Kamara ang impeachment. Ang laban na lang talaga kung makukonvict si Sara sa Senado. Ay saka natin pag-usapan yan. Basta't ang importante, makalusot sa Kamara. Kasi kung hindi naman lulusot sa Kamara, hindi naman magkakaroon ng trial sa Senado. Pero sa nangyari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nag-file na mismo mga kongresista na aligned sa administrasyon. 4 na impeachment complaints na ang na-file. Pang-apat itong i-file ngayong hapon. Yung unang 3 impeachment complaints, ang una doon, yung file ng Makabayan Black, February 2 ng umaga. Nag-file din ang Bunyog, kasabay dyan. Kami sa Bunyog kasama doon sa nag-file ng umaga na yan. Pagkatapos namin, nag-file naman yung mamamayang liberal, Bayan, Magdalo. Pangalawa yon na impeachment complaint. Pagkalipas ng ilang araw, may nag-file na naman. February 6 ba yon? May nag-file na naman. Yan na yung mga pare, saka mga madre. In-endorse din ni Congressman Laila de Lima. Pangatlo yon. Ngayon, nung nag-file yung 3 na yan, medyo hindi pa tayo nakakasiguradong lulusot sa Kamara. Kasi yung 3 na yon na nag-file, mga opposition yun sa Marcos Opposition yun sa Marcos, minority yan. Mga dilawan yun saka mga leftist. Yung unang impeachment complaint sa mga leftist. Yung pangalawang impeachment complaint sa mga kakampings at dilawan yun.
Yung pangatlong impeachment complaint, yung mga civil society at saka religious. Ay lahat naman yon, kahit naman tatlo na yon, kung hindi naman susuportahan ng mga kongresista na identified kay PBBM o kay Romualdez, kailangan kasi makuha yung support ng pro-Marcos na mga kongresista eh. Ay mabuti ngayon, nag-file si Congressman Benny Abante, nag-endorse ngayong hapon sa si Congressman Paulo Ortega. Yang nakikita nyo. Ay si Congressman Paulo Ortega, ano yan? La Union. Si Congressman Benny Abante naman, Manila, ay mga Quadcom yan. Ay yung grupo ng Quadcom, pro-Marcos yan. Kaya medyo confident na tayo ngayon, lulusot na ito, mga kabunyog, lulusot na ito. At saka, matitindi yung mga ground sa impeachment kay Sara. Ito, tiningnan ko yung laman ng fourth impeachment complaint. Mukhang talagang huhubaran nila Congressman Benny Abante si Sara Duterte. Ayan mga kabunyog, 7 grounds. Article 1, Article 2, Article 3. Tapos mayroon pang Article 4, Article 5, Article 6, Article 7. Yan yung mga grounds for impeachment sa fourth complaint. Matindi ito. Nang binabasa ko yung mga grounds na yan, sabi ko, kapag diniscuss ito sa Kamara, huhubaran si Sara Duterte dito. Ito yung final nila Congressman Benny Abante ngayon lang na hapon. Ito yung 7 grounds. 7 ang grounds dito. Ito, tingnan natin basahin natin yung una. Grounds for impeachment in fourth complaint versus Vice President Sara Duterte. Filed by Attorney Nathaniel Cabrera, endorsed by Congressman Benny Abante, Paulo Ortega. Article 1. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes. Nandyan yung assassination plot, sedition, and subversion of constitutional order. Yun, yung pagbabanta ni Sara na i-assassinate si PBBM. Article 1 yun. Article 2. Betrayal of public trust, graft and corruption, misuse and malversation of confidential funds, Joint Circular Number 201501 violations, COA findings, documentary falsification. Yun. Diyan na yun mga confidential funds. Pangatlo, Article 3, graft and corruption, bribery, procurement irregularities, command responsibility. Ayun, yung pananagutan niya kasi maraming mga violation sa procurement at saka yung mga bribery, yung pananagutan niya dyan, command responsibility. Nasa ilalim niya yung mga yan. Ito, mga kabunyog. Pang-apat na ground sa impeachment kay Sara Duterte. Sa fourth impeachment complaint ito, yung in-endorse nila Congressman Benny Abante. Article 4, bribery, procurement irregularities, and related corruption. Department of Education transactions and monetary gifts. Ito yung pagbibigay ni Sara ng suhol doon sa mga officials ng DepEd para hindi magsumbong. Yan. Article 5, unexplained wealth, SAL-N violations, bank records, and financial forensics. Ito na lalabas yung mga joint bank accounts nila ni Digong. Ito na yung ilalabas ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, unexplained wealth, bank accounts. Article 5 pala yun. Article 6, other high crimes, pattern of abuse, threats, incitement, interference with civilian supremacy. Yun. Article 7, pattern of abuse, cumulative misconduct doctrine, remedies, prayer, and verification. Yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabigat. Yan yung mga ground sa impeachment ni Sara sa fourth impeachment complaint. Kaya kung titingnan natin, mga kabunyog, yan yung ipipresent yan nila Congressman Benny Abante. Ay alam naman natin sila Congressman Benny Abante. Pag nagpipresent sila ng kanilang mga talagang huhubaran ka. Parang katulad ng sa Quadcom. Kaya ang mangyayari dito, sa Justice Committee hearing pa lang, huhubaran na si Sara. Matindi ito, Kaya yan po ang fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung nag-file ngayong araw,
mga pro-administration na ito. Ibig sabihin, makakaasa ka na ngayon na ang mga kongresista na susuporta dyan ay mga pro-Marcos. O yan, mga kabunyog. Sinabayan yung pagdeklara ni Sara, Nagdeklara si Sarang tatakbo. O, ito ngayon. Sagutin mo ito. Bago ka dapat nagdeklara ng pagtakbo mo, dapat hinarap mo muna itong mga akusasyon, mga seryosong aligasyon sa'yo. Kasi may mga ebidensya eh. Yan yung mali si Sara dyan. Nagdeklara siya na tatakbo. Ang problema, tad siya ngayon ng mga sasagutin ng mga niya, accountability. Siyempre sasabihin niya, yan? Politically motivated yan kasi nagdeklara na kasi akong tatakbo. Kaya linabas yung impeachment ko dahil nagdeklara akong tatakbo. Hindi yun. Matagal na yung mga grounds na yan. Actually, yung mga grounds na yan sa impeachment, last year pa yan. Kaya lang, hindi kasi tinuloy ni Chis Escudero Tapos pinatay ng Korte Suprema. Pero hindi, tuloy na naman ngayon. Mapapansin natin mga kabunyog, 4 itong impeachment complaints na final ngayon. Ngayon, anong mangyayari? Larga na ang impeachment ni Sara Duterte. Dahil na-file na yung 4 na yan, i-refer na yan sa Justice Committee sa susunod na mga araw. Pag na-refer yan sa Justice Committee, magpapatawag na si Congresswoman Beatrix Luestro, ang chairman o chairperson ng Justice Committee, magsisimula na ngayon ang hearing. Ngayon, medyo mahaba-haba ito. Medyo magiging mahaba-haba ang impeachment na ito ni Sara kasi 4 na impeachment complaints. Bawat ground sa impeachment, iisa-isahin yan. Ang uunahin muna, sufficiency in form. Pangalawa, sufficiency in substance. Pag nakalusot sa sufficiency in form, saka sufficiency in substance, magpipresent ng mga testigo at ebidensya. Yun yung hearing proper. Kaya, sigurado tayo lulusot yan sa sufficiency in form. Sigurado rin tayo lulusot yan sa sufficiency in substance. Pag lumusot yan sa sufficiency in form and sufficiency in substance, papasok na sa hearing. Sa hearing, maglalabas na ng mga ebidensya. Kaya yung bank accounts ni Sara, yung unexplained wealth niya, makikita na natin yan. Kasi ipipresent yan. Ito yung mga hindi natin nakita noon Kung nakita lang natin yung mga Mary Grace Piatos. Pero yung bank accounts ni Sara, hindi yan nakita ng publiko. Ngayon, ipapakita yan sa hearing ng Kamara. Kasi kailangang makumbinse ang mga members ng Justice Committee na may probable cause. Paano makukumbinse ang mga members ng Justice Committee na may probable cause? Magpipresent ng mga ebidensya. Kaya kahit hindi pa ito trial sa Senado, sa Kamara pa lang ang pinag-uusapan natin, Justice Committee pa lang, makikita na natin yung mga ebidensya kay Sara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.